Gujarat. Abdurrahman. Parati, balik Islam. Iligan. Alhamdulillah. Syekh Rakib. Libya. Syariah. Assalamualaikum. Salam. Gandhi. Sambuanga. Jibril. Siya may laging ano? Ay, Jamil. Iya. Angkat ko. Almin Sambuanga. Jamil. Maranao. Ulitin natin. Maranao. Si Sheikh Mukhlis from Tondo, Manila. Isko. Saud from Pagadian pero Maguindanao. Nasa Davao lang. Abdullah, balik Islam. Caloocan. Si Amir. Samir, damis na. Oh, tapos na? Hindi ko nakunan eh. Ikwan? Ubus na ka? Sheikh Haider. From Zamboanga City. Ah. So 8 years na po siya, graduate na rin siya. Ulit sa Sharia, dito po sa Tabuk. Tauso, originally from Parang, pero ngayon Zamboanga na. Okay, Parang. Apelido lang. Support kita very in this garden. Tauba. Itu masih Tauba? Hindi. Dito kami ang sipat. Oo. Opo. Ang barcode? Digital din mo. Cultural heritage. Ang barcode ha? May barcode oh. May barcode oh. Anyways, pakinggan na lang natin si Chef, inshallah, para yung taga rito talaga yung mag-explain sa atin. Ha? Hindi rin gumagaan. Baka sabihin nyo na, nagrarally tayo. Mayroon tayo sa Historical one. tama din. Historical ano pala ito? Hindi gumana yung barcode. Ha? Hindi gumana. One na history na. Yan to. Mga buwan, proactive. May pa oh, inshallah. Laging handa si Dato Gypsy. So sa mga oras na ito ay ibabahagi po ng ating butihing sheikh ang history dito sa Tabuk, lalong-lalo na sa masjid na ito. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Ba'd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng mapulit pasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naway kanyang papugay at kapayapaan na po sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ngayon po yung nasa unahan natin ay isang puting masjid na tinatawag nilang pinangalan ng Masjid Tauba na tinatawag din. Masjid Tauba. At Masjid ito Tauba. ay masjid na kung saan ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng salah nung siya ay pumunta dito pati ng kanyang mga sahaba mula sa Madina. At ito ay sa kapanahunan ng Ghazwat Tabuk na tinatawag. Ang Ghazwat Tabuk ay huling gera o di kaya Ghazwa na laban sa sa pagitan ng Rome Empire na si Herakl kapanahonan niya. At nangyari ito sa huling laban na
ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung saan narinig niya na si Herakl ay nagtipon ng mga sundalo ay mahigit sa 40,000 na sundalo inipon niya para labanan ang mga Muslimin. At nung narinig ito ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad-agad na inipon niya ang mga Muslimin sa Madina, na dito din bumaba yung aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idza qila lakum fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Sa surah at-Taubah, kung hindi ko lang nakalimutan, na sa panahon na ito ay sobrang init, sobrang hirap mag-travel sa panahon na iyon. Na nung narinig ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Herakl ay isa sa mga sultan, kung baka sultan, isa sa mga amir ng Rome na nag-ipon ng 40,000, agad-agad ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinaalam niya at sinabihan niyang lahat ng mga sahaba na magtipon, at nakaipon siya ng mahigit mga 30,000 lang, ay kung saan ay mas mahigit marami yung kalaban nila na 10,000 plus. At sa panahon na iyon ay inipon ni Uthman ibn Affan ang kanyang mga kamelyo at ang kanyang mga kabayo. Yung kamelyo mahigit siguro, kung hindi ko nakalimutan, 900 kamelyo na binigay niya sa daanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at 60 or 50 ganyan yung kabayo na ibinigay niya sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para gamitin sa pagdirigma. At yung mga sahaba, dito din yung kung narinig nyo yung si Abu Bakar, nung tinanong siya kung ano yung iniwan mo sa iyong pamilya, sabi niya ang kanyang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Umar ibn al-Khattab ay kalahati ng kanyang ari-arihan o kanyang mga kayamanan kanyang binigay. At ngayon pa man, nung sila lumabas na sa sobra, tulad sinabi natin, tinawag itong Jaysul al-Usra, tinawag Jaysul al-Usra. Ibig sabihin ay sundalo na nasa mahirap na sitwasyon, mga sundalo na nasa mahirap na sitwasyon, tinawag silang Jaysul al-Usra. Bakit? Dahil nung sila'y nasa daan na papunta dito, sobrang uhaw na yung mga sahaba, at sobrang gutom na. Yung mga ibang kamelyo nila ay kinatay nila na sa daanan at para kunin yung tubig dito na ipinuno ng ng mga camel sa kanilang itaas ng kanilang leeg, at para ito inumin nila. Sobrang init, sobrang mahirap na sitwasyon ang sa kanilang kalagayan. At nung sila napunta dito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsala dito sa masjid. Ang tinawag na ito ay Masjid Taubah. At sinabi niya, may ain dyan. Ano ba yung ain, kapatid? Parang yung parang tubig na tumutulo lang. Tubig na tumutulo lang. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ain, sabi niya dyan, na tubig na tumutulo lang, hindi masyadong malakas yung daloy niya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag kayo, sabi niya, pumunta doon, di kaya nakapunta na doon, dumating na doon, huwag kayong iinom muna. Saka na kayo iinom kapag ako doon na. So may dalawang munafik mula sa mga kasamahan na nakasama sa kanila. Pumunta doon, nandito yung yung tinatawag na Ain Tabuk na tinatawag, o Ain Sikr tinatawag din. Dito na sa unan na dinalakan tayo maya-maya doon. At nung nakapunta doon yung dalawang munafik, agad-agad silang tumikim sa tubig na yun, sa Ain na yun. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino sa inyo ang tumikim sa tubig nito? Sabi ng dalawang, sinabi sila, may dalawa, sabi niyang nakapunta dito at agad-agad kumuha, sinikman yung tubig, kumuha. Nagalit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa inilagay niya ang kanyang daliri sa tubig na iyon. At bigla itong lumakas at nang lumakas hanggang sa lumakas at kumuha ang mga Muslimin. Uminom silang lahat. Dito lang sa unahan natin. So ngayon di natin kayang pasukin yung masjid dahil nga ay karamihan kasi dito sa Saudi
ang mga masjid ay nakasarado. Bubuksan lang ito kapag sa oras ng sala kasi may mga bata pumapasok, magdudumi yung mga iba, ganun. Kaya yung mga bukas lang na masjid makikita niyo, may mga sa mga daanan, tulad ng mga gasoline station, may mga masjid yan, bukas yan 24 hours. Pero yung mga masjid sa mga kanto, sa mga sinasarado talaga nila para ito'y pangalagaan mula sa mga marurumi na maruruming paggamit ng mga tao. So, ano lang siguro, Sheikh? Chef, kung meron kayong mga question, may mga question kayo, it's panahon na. Yun sa pangalan na Masjid Tauba ay Allahu alam, hindi ko talaga nabasa kung ano yung dahilan talaga bakit siya pinangalan ng Masjid Tauba. At isa din dito dahil sa yung mga aya nabanggit sa Surah Tauba, yung mga aya na bumaba sa nung sila magpunta dito at nung sila kasalukuyan dito ay ang surah na bumaba sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Tauba. Quran, araw-araw binabasa natin dito pinako. Arang-arang. So, Chef, sa tagal niyo po dito, 8 years, ano yung pinaka mahalagang lugar na dapat natin malaman dito sa Tauba? Isa na dito yung yung itong masjid na ito, Masjid Tauba. At yung biir na tinatawag Ain Tabuk na inshallah pupuntahan din natin mamaya-maya lang. Ito ay isa sa mga mahalaga na kailangan natin makita. Hindi naman of course, hindi naman tayo magtatabarrok, haram yan sa atin, shirk yun, yung magdudua ka dyan, hingi ka, kukuha ka ng bato, buhangin dyan. Ito ay shirk po, hindi ito pwede sa atin. Ngunit bilang isang Muslim, bilang isang nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at tagasunod ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dapat natin itong malaman din at dapat natin alamin dahil isa sa mga pamamaraan na kapag tayo nagbabasa ng Quran, nagtatadabbur ng Quran, ipapasok natin sa ating puso't isipan habang tayo nagbabasa at alamin ang kanyang kahulugan at mararanasan mo sa iyong sarili na napuntahan ko to, alam ko to, alhamdulillah. Iba yun. Kung ano yung naapakan natin ngayon, naapakan yan ng mga sahabat, ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So iba din yun, ibang sitwasyon doon, ibang pakiramdam doon. Ibang pakiramdam na kapag ikaw ay nagbabasa ng Quran, alam mo, napuntahan ko to, ito, ganito nangyari, ganito. Ganun yan, mga kapatid, Allahu a'lam. Mashallah. So, doon po yung next. Doon tayo, Chief. So kung ano ang bibisitahin namin sa mga oras na ito ay hindi ko alam. Kasi wala pa talaga akong idea kung anong pwedeng ipagmamalaki ng lugar na ito. Pero kagabi nung dumaan kami ng Al-Ula, marami akong bato na nakikita. Ayun ba? Oo nga, dito nga tayo nagpadjar, oh. Di ba ka magsasala si Chef? Pinsan niya yan. Assalamualaikum. Galing sa Mag-Ilisod na din. Saan kayo galing sa? Hindi mo pinatapos. Ang ganda ng pasok. Ay, wag po siya to seryoso. Nandiyan si Emir. Papunta na po kami sa Madina from Tabuk. 10 hours journey. 10 hours journey. Kaya po, inshallah, next time Palestina. Allahu Akbar! Yeah. Sino nasabi sa'yo? Diretso na tayo sa Manila. Hindi pa nga tayo natapos dito eh. Wala pa ba? Huwag mong kontrahin Saud. Si Saud kinukontra ka agad eh. At ang nangunguna po sa ating convoy ngayon ay si Al-Masri Kunting. Ayan o. Kahit saan na pumapasok. Ibang klase. Muntikan. Kailangan dito guys, sumasabay ka rin sa mga driving mode nila.